And magandang umaga sa inyo lahat yan mga kaaloy, mga master. Welcome back dito sa panibagong vlog natin. Ayun, kung bago pa sa YouTube channel mga kaaloy, papindot na lang yung notification bell at pa-subscribe na din para updated kayo lagi sa iba pa natin mga video. So ngayon mga kaaloy, ito na yung mga ginagawa natin. Kahapon nagasimbol ako ng mga sliding. So na-symbol na lahat, pasilip ko lang sa inyo. At saka may uning na rin din na symbol. Ay mga kaaloy, symbol na yung mga sliding natin. Ha? So salamin na lang ang kulang yan. Tapos ito namang mga uning natin, may na-symbol na tayo mga panel frame. Tapos mayroon akong tinira na perimeter frame na 4 na set para ipakita ko sa inyo pag-assemble. So ito yung mga hamba niyan, hindi pa na-assemble yan. Susunod na at saka yung CR pad yan, hindi pa na-assemble. So ngayon mga kaaloy, ipakita ko sa inyo yung gagawin natin ngayon, yung pag-assemble ng awning. Importante ito, pag-assemble ng awning at saka pagkakabit ng mga hinges, yung 4-bar hinge, yung mga ganyan mga kaaloy. Nasa loob pa yung 4-bar hinge natin, saka yung handle, importante yung matutunan yun. Pero mayroon naman akong video na una ngayon mga kaaloy. Sa importante lang naman kung sinong gustong matuto, ulit lang naman ito, pwede nyo panoorin yung ibang video dun sa nauna. So hindi ko na pinakita sa inyo yung pagbabracket ng mga kaaloy, kasi meron na akong video dito paano mag-bracket ng pabilisan, di ba? Nakita niyo na to sa unang video ko. So naka-bracket na to, ang gagawin na lang natin is i-assemble na lang. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaaloy, na may yung rubber na to, yan oh. Diba? Yung rubber na yan. Ayan. Kita nyo? Ayan lang ang pinaka-importante. Hindi natin ma-assemble ito hanggat wala ito, kasi mahirapan tayo pag-siksik nito pagka na-assemble natin. Matatagalan. Kung ma-assemble man, babaklasin mo pa ulit. Sayang yung rivets, di ba? So kailangan talagang bago natin i-assemble, naka-bracket muna, tapos nakalagay na yung mga rubber para hindi palit-ulit yung gawa natin. So ito mga kaaloy, assemble natin to. Yan lang natin, ang ano ko lang ito mga kaaloy, hanggang doon lang sa kabit ng handle. Tapos bukas pa yung bagong video na naman tayo sa kung anong may sipa natin bukas. So dito sa pag-assemble lang ng awning, at saka sa pagkabit ng 4-bar hinge, di ba? Ayan. Hidiin lang natin yung mga kaloy para hindi gagalaw pag binarina natin. So ingat lang sa pagbabarina natin, katamtamang diin lang sa pag-drill, kasi 1/8 lang yung talim natin para iwas balik ng talim, di ba? Pag sobrang diin. Hindi naman ganong matigas ito barinayan mga kaaloy, gawa ng aluminum lang ito. Ganun lang bilis basta naka-bracket na yan. Nag-bracket pala ako nito mga kaaloy sa patayo, kasi dalawang bitana ito, yung height nitong dalawang bitana pareho lang, magkaiba lang ang lapad. So para mapabilis yung pagbabracket natin, doon natin mag-bracket sa pare-pareho ang lapad, di ba? Tapos hanapin na lang natin yung partner, kukuha na lang tayo sa kapartner para hindi na tayo maghahanapan ng marami, no? Ganun lang kabilis mga kaaloy mag-assemble ng awning. Sa mga gustong matuto dyan, nagtatanong kung paano ginawa, kung ano ang list nito, ano ang bawas, mag-comment lang kayo mga kaaloy sa kung ano itatanong ninyo, kung paano ba para maka-assemble kayo ng isang window awning. Kasi may mga pa kasi ito mga kaaloy, hindi naman basta-basta assemble na ito putol, may mga list pa kasi ito.
perimeter nito, saktong putol. Pero doon sa panel, maglilist tayo ng ano doon na 5 inch sa lapad at saka sa lapad at saka patayo. Pareho lang ang ano noon, list 5 inch. Para mabuksan yung window mo, tama-tama yung list na yun. Depende sa ano niyan, profile kung anong aluminum gagamitin nyo. Kasi maraming klase kasing aluminum na aluminum uning window. Depende sa mayroon traditional. Itong ginamit ko ay 38 series kung tawagin ito. Medyo maganda kasi fitting ng 38 kaysa doon sa traditional. Maganda ang fitting, maganda ang rubber. Tapos kunti lang yung difference sa presyo. So, ganun lang kadali mga kaloy. Oh. Kita mo mga 45 degrees natin. Oh. Mga importante ito mga kaloy, yung kanto mesa natin. Maganda yung lapat. Di ba? Para masisihan yung may-ari. Hindi yung nakangiti. Di ba? Mga siwang-siwang. Maririjikan tayo doon. Di ba? Ganun, no? Tapos, apat ito. So, assemble pa tayo ng isa. Tapos, siguro, push muna natin, tapos doon ko na ipakita sa inyo sa pagkakabit ng 4 bars. Para hindi ganong mahaba itong video natin at saka mayroon naman kayo masusubaybayan din sa pag-asimbula-simbol lang. Ayan. Ano lang, i-apply nyo lang sa sarili ito. Ilagay nyo lang kung gusto nyo matuto ng ganito, magkakabit kayo ng sarili ninyong bitana. O, di laking bagay na si inyo ito, di ba? Review nyo lang yung lagi yung mga video ko. Makakasimbol na kayo ng isang uning window, di ba? Di nakakaminus ka na. Kung may katanungan man, hindi naman mag-comment at siguraduhin kung isasagot ko sa inyo ay tama. Yan. So, yung mga rubber kasi natin mga kaloy, kailangan ano rin, tutok na tutok din siya, magtagpo rin yung dulo para maganda tingnan. Yan. Kaya maganda lang yung pagkadiin dito mga kaloy. Pag nagbarina kayo, bago ng barina, salatin nyo muna dito sa magkabilang gilid. Yung pantay na, saka natin barinahin. So nakadalawa na tayo. So panoorin nyo hanggang dulo mga kaloy. Mamaya ko na kayo pinulit kapag nagkabit na ako ng 4 bar hinge, no? Abang lang.
So ngayon mga kaaloy ay dadako na tayo doon sa pagkakabit ng totoong 4-bar hinge. Yung pinaka-control niya, pinaka-bisagra niya. It inches lang ano ito, maraming size ito mga kaaloy, pero pagka maliit yung panel, 8 lang yung ginagamit ko. Kakayanin na yan. Ayan. So dito natin doon ang ikabit sa perimeter frame. Yan. Yung huwag kalimutan mga kaaloy, kailangan alam nyo yung patayo o baka mabaligtad. Dito tayo magkabit, baligtad na yan. So hanapin nyo yung patayo. Dito, ito ko yung mga patayo ko, mas maiksi ang patayo nito. So dito natin doon ikabit sa yan. Kailangan may sapin kasi gagasgas sa mga kaaloy pag wala tayong sapin, di ba? Sagad lang sa taas mga kaaloy, tapos sa yan na, maubos yung ano natin dito. Mamaya na lang pagka hiniga natin. Ingatan na lang natin na huwag paggasgas. Pag inalay na lang natin. O kaya lagi nating walisan. Tapos sagad lang din dito sa parting labas ng bitana mga kaaloy. Sagad lang din. Pasilip ko lang sa inyo pagkano. Yan na. Ito ang technique sa pagkakabit ng hindi basta-basta kinakabit lang kung saan-saan, di ba? Yan. Ayan mga kaaloy. So, sagad sa ibabaw, dito, tutok dito sa pinakaibabaw yan. Ilalim. Tapos sagad rin dito sa may labi. Dito sa labi bandang labas. Ganun din gawin sa kabila. Tapos yung pagbarina mga kaaloy, paubal kasi itong butas na to, isagad natin yung tornilyo dito sa may bandang gilid, sa iba sa ibabaw, para hindi nagagalaw. Kapix na siya. So dito mga kaligit na dito ay magsasapin kasi nasa pader naman to at saka maliit lang yan. Dito tayo importante. Pero kung may balot naman yung aluminum natin, okay lang ito lang sapin. Natanggal kasi balot dito kaya kailangan sapinan natin. Ayan. Kano? Ha? 30. Ay may deliver pala mga kaligit. Tubig, deliver. O mag-hi ka dyan. Vlog ako. 30, 20, hirap bilangin yung barya natin. 25, 30. Sobra na nga eh. Ha? Sobra na. Ay, good boy ka kung gano'n. Sige, sobra ba? Shoutout nga pala dyan. Ate. Thank you. Ayan. Tapos, kabit natin tong panel. Ayan. Tansahin natin nasa gitna dito. Gigitnain natin itong ano na to. Ito na kailangan nasa gitna. Tapos bandang ibabaw, mayroon tayong pattern na sinusunod dito. Pasilip ko sa inyo. Ikakabit.
order ako mga damit, isang pantalon ulit. Kasi sa Robinson. Punta Robinson? Ah, Ano yun? 500 yan ang pang... So, kabila mo na mga kaloy bago ko ipasilip sa inyo, ano? Para makita ninyo, hindi gagalaw-galaw. Ay, sa mga beginners yan na hindi pa nakagawa ng ganito, ito na yung pagkakataon ninyong manonood. Ayan mga kale. Ito ay gigitna natin itong ano dito sa portion na to, di ba? Ayan. Ayan, gigitna natin yan diyan. Tapos yung ano na yan mga kale, yung dulo ng aluminum, itapat nyo diyan sa yan o, parang may ano na rimatsi. Itong dulo sa loob. Yan na yung pinaka-pattern yan. Di ba? Kita nyo? Oh. Lapit ko lang ay so, yan o. Di ba? Tapos yung mga tornilyo niyo yung mga kaloy, igitna dyan sa paublong na, no? Kasi adjuster yan kung wala sa line. O, ngayon, testing natin, ha? O, yun ang technique dyan. Hindi pa naman final yun. Hindi pa naman talaga sakto. Pero pag sinira natin pagka hindi siya align, yun ang ano, yun ang luluwagan natin. Tapos i-align natin. O, yan, di ba? Kung naririnig yung mga kaloy, sakto. Tapos, kita mo hindi pantay. So kailangan natin siya ibaba. Kaya ang purpose ng oblong na butas, adjustment yun na pwede natin siyang ibaba bago natin siya ipipix. Tapos tingnan natin itong dito sa ilalim mga kaloy kung lapat na yung rubber. Di ba may rubber tayo nilagay dyan? O importante yung rubber na maglapat siya rito. So yan, may kunting awang. So mayroon pang kunting adjustment yan. Tingnan niyo mga kaloy, ha. So ang gagawin natin, ibaba natin kunti. Yung kabila ganun din, kunti-kunti. Oh. So ibaba natin, yan may mga adjustan pa, oh. Kaya paano yan, pabilo, paano? Baba natin. So dikit natin yung may kunting awang kanina sa ano, dikit natin. Kaya may quit mga kaloy para di gagalaw-galaw yung trabaho natin. O yan. So, sakto na. Tapos tingnan natin yung lapat, di ba? Naglapat na yung rubber dito sa kabila. Kulang din ng kunti, ilapat pa rin natin. Medyo nalustrate ko mga kaloy. Meron pag nalustrate mga kaloy, pwede naman palitan natin ng mahaba para tumagos. Tagos kasi yung butas niya. Pwede natin palitan ng mahaba para importante hindi siya lustrate para may kapit siya, di ba? Mas maganda kung patatagusin para kumapit doon sa bracket. Yung unang ano lang ng mga kaloy, yung unang tornilyo lang. Tapos putulin na lang dyan sa loob. Yan. So matibay yan kasi tumagos dito at tumama yan sa bracket. So pagka ganyan trabaho natin, yan lang, wala lang palagyan kahit na ilang taon pa yan, hindi na masisira yan. Ha? So
Ito, kailangan baba kunti. Kulang kunti. Baba natin. Isagad natin. Isagad natin sa baba. Ayan, tingnan natin kung alay na. Ayan. So, kunting baba pa rito sa kabila. Kailangan anuhin natin yung pinaka ito, baba natin. Ito may adjustment pa. Hanapin natin, kailangan gumita siya sa ano, pare-pareho yung distance niya. Ito pwedeng so yung unang butas mga kaloy, mas maganda kung uno ang gagamitin natin. Mahaba kasi yung tornilyo na ano, tukod mga kaloy eh. Saka manipis yung aluminum na lulustrid, mas maganda patagusin natin. Ayan. Ayan. So, nasa alay na o pareho pantay na, pantay dito. Yan ang ano hanapin natin. Ayan. So, pagka ganyan na yung ano natin, alay na, wala nang siwang dito, wala nang siwang, may mga grabber. So, ipipix na natin ito. So, yung butas na yun mga kaloy, di ba may isang butas pa? Ayan. Katabi. Ayan. Dagdagan natin ng tag-iisa yan kasi naka-align na yan. So bagas ano, ipipix na natin. Hindi nagagalaw yan. Ayan. Kabilaan yan. Kasi pagka yun lang yung tornilyo mong dalawa, pag oras na lumuwag kunti yung tornilyo doon, bababa yung bintana, mawala sa align, di ba? Yun ang purpose niya ano na yan. Ayan mga kaloy. Diba? So dalawang tornilyo dito para tumatag yung trabaho natin, nakalay na yan. Tapos itong isang tornilyo na to, yung nasa bandang ibabaw to, nakaganyan mga kaloy eh. Ito ibabaw ito. Ayan. Yan lang kailangan mong gamitan ng uno. 1 inch para tumagos dun sa bracket. Tumagos sa kabila, dito tumagos dito. So madali lang ang putulin ng mga kaloy. Tatamaan kasi sa ano yan. Tatamaan kasi ito sa cover pag naglagay tayo ng cover o kaya doon sa salamin, di ba? So pa-plisin lang naman ito, ganun lang yung ano. Nababalikan pag pina-apply. Diba? Kasi kung grinderin mo rin yan, mahirap i-grinder. Kasi nasa sagad. Plies lang ang katapat niyan. Kung may matibay-tibay ka na plies, mas maganda. Yung plies ko kasi mga kaloy, mahina. May malaki kayong plies, madali lang yan. Yung iba kasi hanggang dito lang, manipis kasi yung aluminum, pagka sa unang layer ka lang hindi mo patagusin. So saglit lang yung ano, nalulustrid yung ano natin. Ano? Nalulustrid yung aluminum. So double check natin kung mahigpit. Ayan. So okay na yan. Maglagay tayo handle. Tapos pagkatapos maglagay itong handle mga kaloy sa cover, siguro sa ibang araw na yung mga cover, lahat muna ito lagyan muna natin ng hinges at saka ano. So ito kailangan gitnain natin ito. Ayan,
Ayan, kailangan gitna yung handle natin dito. 20. So, 10 inches. Ayan. Mabilis lang naman paglagay nito mga kaloy. Gitna natin tong handle na 10 inches. Tapos mayroon tayong kanal dyan. Ayan. Ayan. Barinahin muna natin siya ng 1/8. So, para di magasgas yung aluminum mga kaloy, itagos natin sa kabila. Yan, buksan natin. Tagos natin. Yan, diba? Yan, tinan nyo dyan. Tapos, yung size kasi dito mga kaloy, yung talim nito, ay yung ano, yung screw na to, ito yung pine thread na tornilyo, eh hindi papasok ito sa 1/8. So, bubutasin natin siya ng 316, di ba? Maluwag naman sa 1/4 kaya 316 lang. Wangwangin ng kunti. Yan. Ganun, kunting giling lang sa barina. Huwag nyo lakasan, baka mabali yung barina natin. Kala mo tao lang yung gumigiling, ano, pati pa barina gumigiling. Ayan. So itong tornilyo na ito mga kaloy, para talaga dito sa ano to, may kasamang tornilyo yung handle natin, mga pine thread na ano. Ayan. So mga higpit lang mga kaloy, baka masira yung aluminum natin pag nasuprahan. Tapos sira natin, diba? Diba? Ay, ganyan na yan mga kaloy. Diba? Salamin na lang kulang at saka yung clip na lang, tapos sabay kabit na natin doon sa hamba. Ayan, diba? Ganun lang kadali. Tignan, double check uli kung lapat na lapat lahat. Ginawa mo? Walang kasiwang-siwang yung ano dito sa rubber. Sa ang purpose nga ng rubber mga kaloy, pag binubuksan natin, hindi siya maingay pag sinasara, di ba? Di ba? Parang ano lang, kung walang rubber yan, maingay. Saka laking ano to, laking tulong ito sa tubig kapag umano na yung ulan dito, hindi siya direktang papasok doon sa bitana. Na ano muna sa rubber, pwedeng tatakbo rito yung ulan, pagilid, gano'n, di ba? So, isa pa mga kaloy para bago tayo magpaalam mga kaloy, isa pa. Kaya pa ng isa yan, yung oras na yan. So, dalawa tayo ulit dito. Tanggalin muna natin ulit itong sapin natin, kaya masisira, mabubutas yan. Parang review lang ito mga kaloy. Una, sagad, dalawang butas. Parang iraras na natin itong ano na to. Medyo mababa itong video na to mga kaloy. Sinasadya ko tumaba para lubos nyo mo, nawaan talaga. Tapos pangalawa, sagad sa ibabaw, sagad sa gilid. Ganun lang kadali. Parang pag namamaster nyo na ulit-ulit ng ginagawa, mamamaster nyo yan. Sa una lang yan mahirap. Wala namang trabaho na madali agad, diba?
Kailangan lang kunting pasensya at tiga rito. Buhos yung panel. Lagay natin. So, naituro ko na kayo na yan. Igitna natin. Yan. Tapos mayroon tayong pattern na sinusundan dito. Tagos. Yan. Para walang loose thread. Uno, ito lang ang gamit natin ng uno. Yan o. Mas matigas kapag katumat, mas maganda, mas matigas, mas matibay. Yan. Tapos dito sa oblong. Yan. Dumaiksi na dito mga kaaloy. Kasi dalawa naman dito ang tornilyo magkatabi. So matibay na yan. Yan. Tapos kabila. Ganun din gagawin natin. Tapos ingat lang sa pagtagos mga kaaloy, baka maisama yung kamay natin sa pagtagos. Iwas-iwas yung kamay nyo lagi pag alam nyo patatagusin nyo yung talim ng barina. Yan o, kapit na kapit. Kahit anong ikot niyan, di basta-basta malustrid yan pag ganyan ka tibay. Yan. Tapos 32 minutes na tayo. Mahaba-haba itong video na to. Sana panoorin nyo hanggang dulo mga kaaloy, kasi para rin naman sa inyo ito mga kaaloy. Hindi naman ito para sa akin. Masaya na ako kung mayroong manonood dyan, at lalo na kung mag-comment. Isang laking bagay na sa akin yan. Ayan, tapos testing natin. So dito sa kabila, kailangan natin angat. Tapos kabila ibaba natin. Tapos yung rubber natin, dito fit na ditong rubber. Fit na rin. So kailangan lang itong yung kabila ibaba natin. Yan. Yan. Tapos mamaya na natin i-fix yan pagka pantay na sila lahat. So ito naman, ayan, okay na yan. Nasa gitna na siya. Ito naman, taas natin kunti. Kunti lang naman. Pero importante para kahit na kunti yan. Ng 116 lang siguro. Ayan o. So pantay na pantay o. Pareho kailangan ito mga kaaway. Yung labi nito at saka dito magkapareho. Pantay hanggang doon sa baba para hindi tagilid tingnan yung bintana natin. Diba? So okay na yan. Ipipix na natin sa pangalawang butas. Ayan. So walang galaw na yan. Tapos yung yun na mahaba mga kaaloy, hanapin ko muna. May malaking plies ako dyan. Hindi ko pa alam kung saan ko nilagay. Maganda yun. Isang bali lang yun. Bali agad yan. Diba? So tapos handle. Ganun lang ang dali. 10 inches. Yan. Tapos handle. Sarado natin. Yung guhit natin, huwag kalimutan.
Tapos lagay natin yung handle sa gitna. Ayan. Tapos buksan natin. Barinahin natin ng patagos. 1-8 muna. Huwag kalimutan yung mga talim natin mga kaaloy. Kasi kung barinahin mo ito ng 316 agad, masisira yung thread. So hindi nakakapit yung tornilyo natin. O, 316. Tapos kunting giling. Yung giling lang naman mga kaaloy para hindi mahirap i-shoot. Yan. Pero kung may talim naman kayo mga kaaloy na mas malaki kundi sa 316, mainam. Eh wag naman yung 1/4 kasi lulusot itong ulo nito, 1/4 lang ang ulo nito. Mayroong malaki kundi sa 316 na kung tawagin ay 732. Ayun, mas malaki kundi sa 316 yun. Yun, tama-tama dito kung may 732 tayo na talim. Ayan. Ha? Lock. So, bukas. Ayan. Ganun lang kadali mga kaaloy yung pagkakabit ng pag-assemble ng awning at saka pagkakabit ng hinges pati yung handle nya. So, yun. Hindi ko na ipakita sa inyo mga kaaloy. Hanggang dito na lang ito kasi ganun naman lahat yung gagawin natin. So, mayroon pa kayong lalagyan na 6 na piraso pa. Kasi isang bintana, apat na bukas na ano yun, awning, kaya 2 bintana yan. So 8, dalawa na symbol natin. So mayroon pang 6. So hanggang dito na mga kaaloy. Salamat sa panonood. Sana may napulot na naman kayong araw sa araw na to. Salamat sa inyong lahat and God bless us all.